Good morning mga ka-Sweet Life. For today's video tayo ay magluluto ng koroke o yung tinatawag nila dito na mashed potato na piniprito. At dito nga naka-harvest tayo ng kalabasa dahil sobrang laki nito. Gagawin na lang natin siya ng koroke at ganun din yung pag-harvest natin ng patatas. At any types ng crops ay pwedeng-pwede nyo gamitin dito. Pero masasabi ko pinaka-paborito ko sa lahat ang kalabasa, lalo na kung manamis-namis ang inyong kalabasang gagamitin. At ito nga yung mga patatas na na-harvest natin dahil sobrang dami niya ay isasama natin siyang gumawa. Actually pwede rin kayong gumawa kasama ang ube, kaya lang sayang ang ube kasi medyo mahal talaga ang ube dito. At sa paggawa nga ng koroke ay nagsasama ng karne at ito nga yung ginagawa natin na giniling na para dun sa ating lumpia. Kaya naghiwalay ako nito kung matatandaan nyo yung ating video na yun bago natin siya lagyan ng isda. Kaya sa mga hindi pa nakakapanood, hanapin nyo lang yung Healthy Lumpia ni Sweet Life TV at para mapanood nyo kung paano ko ginawa yun. Napakasarap nun guys, the best. Na kahit pagkatapos nyo iprito at ilang araw na siya sa inyong lamesa ay still masarap pa rin yung loob niya at hindi matigas at hindi dry. At ito nga yung natira natin kalahating kalabasa kasi nga yung kalahati ay halos na itempura natin araw-araw mula na na-harvest natin to. Kaya sa inyo mga mami, kapag may nakita kayong kalabasa at pagkalaki na nabili nyo, marami kayong magagawa dyan. Pwede kayong gumawa ng koroke o pwede rin kayong magtempura at sure na mabenta yan sa mga anak nyo dahil napakasarap niya at tumalabas yung tamis niya lalo na kung sila ay napiprito. So dito nga, ang ginawa lang ng lola nyo ay in-steam natin yung ating kalabasa at yung ating patatas na bagong harvest. Dapat yan pinapatulog talaga ng 1 linggo hanggang 2 linggo para mas lumabas yung sarap ng ating patatas. Ano nga ba yung palatandaan ng masarap na patatas? Kasi sabihin nyo naman, pare-pareho lang naman ang lasa ng patatas. Hindi po. Masarap na patatas kahit na wala siyang butter. Kapag inihaw nyo siya o in-steam nyo guys, napakasarap ng lasa niya. Akala nyo may butter. Mabalik tayo dito sa ating naluluto. Maalala nyo ba yung ating hiniwalay na karne? Ito na siya. Ginigisa lang natin at naglagyan tayo ng konting mantika kasi isasama natin ito dun sa ating mashed potato kapag sila ay naluto na. At ito nung naluto na nga siya, pinaghuli lang natin siya, nalalagyan saka natin siya minash gamit na itong ating sandok na pang mash talaga siya. Saka natin inad yung ating karne na kaninang ginisa. Tapos lasahan niya lang kung tingin nyo kulang pa sa alat ay lagyan nyo na lang ng asin at paminta. Tapos ako naglalagay ako ng honey para medyo manamis-namis yung lasa niya pang kontra dun sa alat. Pero ang luto talaga nito hindi talaga maalat guys kasi maglalagay pa ka talaga kayo ng sauce dito. Kaya lang ako kapag kumakain ako ng ganito hindi talaga ako gumagamit ng sauce. Ang tawag sa kanya ay tonkatsu sauce. At pagkatapos nga natin madurog tong ating mga potato, ang sunod man natin ginawa ay hinanda natin yung ating breadcrumbs tapos cornstarch and then naglagay lang tayo dito ng itlog. Pwede rin kayong gumawa lang ng butter nyo para hindi na kayo mag-dip ng itlog. At dahil prito ang gagawin natin sa kanila, kakailanganin nyo ng mantika at mas maganda to kung kayo ay mag-deep fry dahil wala na tayong mantika kaya hindi na natin kailangan punuin yung ating kawali. At dito nga ang gagawin nyo lang ay mamasahin nyo lang siya ng pabilog at saka nyo isasawsaw sa cornstarch and then itlog and then breadcrumbs. At pasensya na kayo kung ganito yung ating video dahil hindi ko na napansin sa sobrang kabisihan ko dahil nagmamadali ako dahil sa dami ng niluluto ng lola niya. Inabot tayo ng 2 oras at yung bisita natin ay mukhang gutom na gutom na. Alam niyo yung bisita natin na yan, lagi yan nandito sa amin at kapag pumupunta dito yan, tinataon niya palagi na kainan na at lagi niya sinasabi na pinakapaborito niya sa lahat ng niluluto ko ay yung curry. Kaya pag pumupunta dito yan, kahit ilang oras ay talagang willing siya maghintay, matikman niya lang yung luto ng lola niyo. At ayun nga, pagkatapos natin siya iprito ay biniyak lang ng lola niyo para makita niyo lang yung loob niya. Kadalasan hindi talaga to binibiyak pero dahil nga diet tayo sa carbo kaya naman hinati lang ng lola niyo dahil hindi tayo pwedeng makadami. At alam niyo ba na masarap din to kung lalagyan niyo siya ng melted cheese sa gitna. Kaso yung mga anak ko ayaw nila na may palaman sa gitna kaya laging simple lang ang ginagawa ko. Wala, ganyan kadami yung nagawa natin at hindi nyo na kailangan ng kanin dito kapag kayo ay gumawa kayo masarap. Tapos tikman din natin to guys yung ating pumpkin. Ay actually walang sauce. Sauce what? Sigaw yun eh. Ito yung sauce na ginagamit nila guys. Ako ayoko hanggat maaari. Gusto ko, assist ko siyang kinakain. Tonkatsu sauce. Ang sarap guys. Naisasaw ko siya dito. Mas gusto ko siya ng ganito. Pero sila, may ganito. Ayan. So, ano ba lasa nito? Para siyang pagtakoyaki sauce din. Masarap siya kaya lang kasi ilag ako sa carbo guys. Pero, the best to. Alam nyo, mahal din itong bilhin. Kasi nga, aminduksay gawin, trabaho. Pwede siya sa kamote, ube, gabe, any crops guys. Ito, isa to sa mga gusto kong business sa Pilipinas sa totoo lang kasi ang sarap niya, nakakabusog. Mabili na kasi ko kaya daw makapag-react na sa tapat ko siya. So yun lang guys. Tapawa? Katagay. May bisita kasi kami.